Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay nagaganap etong prayer rally for arrested former President Rodrigo Duterte. Yan po ay ginaganap dyan po sa Liwasang Bonifacio, dyan po sa lungsod ng Maynila. At ito pong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, yan po, umiiyak. Emotional po itong si Bato de la Rosa dahil po sa ginawa daw di umano ng administrasyong Marcos dito kay Duterte. O lahat daw ng ginagawa nila ng administrasyong Marcos ay illegal. Basahin ko lang itong report ng Philippine Star mga kababayan. Senator Bato de la Rosa delivered an emotional speech dyan po sa prayer rally para nga po kay former President Rodrigo Duterte dyan po sa Liwasang Bonifacio. Sabi niya mga kababayan, lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan ang gagaling sa competent authority. Hindi yan ang gagaling sa local natin. Hindi yan na-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. So nananawagan si Bato de la Rosa na huwag pumayag mga kababayan dito sa nangyayari na kung saan inaaresto po ng ICC, ng Interpol, etong mga sangkot dyan po sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga po sila ay kinasuhan ng crime against humanity. Eto mga kababayan, pakinggan po natin etong speech ni Senator Bato de la Rosa. Senador Ronald Bato de la Rosa. Yun. Magandang gabi sa ating lahat. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yon, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague. Alam nyo, habang
Habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ako ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat, ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si AS Bingbong Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Sabi ko, merong nagkukomunikate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila.
Yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayo ang majority. Tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more. More than 39 years, magpo-40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung inappoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron ako enkwentro, pupunta siya doon, makibalita o ano nangyari. Ay, ito sir, ito. So doon kami nag-start kakilala. Noong kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya. Katino na tao. Okay, so, mahaba na mga kababayan. Simple lang naman ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan tungkol sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Alam niyo, kung walang nangyaring tukhang, kung hindi nagpatupad ng drug war o drug war kuno etong administrasyong Duterte, at kung hindi nagkaroon ng EJK, at kung hindi nagkaroon ng 30,000 na naging biktima ng tukhang at ng EJK, wala naman po lahat ito eh. Wala po lahat ito. Unang-una, hindi naman ito kasalanan ng gobyerno. Anong gusto ninyo? Pagtakpan kayo ng gobyerno sa ginawa ninyo? Yan ang ba gusto ninyo? Ang lumapit po dyan po sa ICC ay yung mga pamilya ng biktima ng EJK. Hindi naman po lumapit ang gobyerno o si Marcos o sino man sa mga tauhan ni Marcos o kapamilya ni Marcos ang lumapit sa ICC. Hindi naman sila eh. Ang lumapit po ay yung mga naging biktima ng EJK. So bakit kayo magagalit sa gobyerno? Bakit kayo magagalit kay Marcos? Dahil hinayaan lang na magkaroon ng hustisya etong mga biktima. Nagagalit kayo kasi mas lumalabas, mas kinakampihan ng gobyernong ito yung mga biktima ng EJK kaysa dito sa mga tauhan ng gobyerno na nagpatupad ng tukhang. Ganun na lumalabas eh. Anong gusto niyo ba mangyari? Pagtakpan kayo? Harangan itong ICC? Kahit lumalabas, kayo ay nagkasala at kayo ay nag-violate ng human rights. Para namang napaka-selfish nung ganon na magagalit ka kay Presidente Marcos, magagalit ka sa gobyerno dahil hinayaan kang mag-suffer. Hindi ka naman nagsasuffer dahil kasalanan ni Marcos o ng gobyerno. Nagsasuffer ka ngayon o magsasuffer ka dahil sa kagagawan mo. Kayo ay lumabag sa karapatang pantao. Nanggurgur kayo ng mga inosenteng tao, mga bata, nang walang kalaban-laban. Anong gusto niyo pagtakpan kayo ng gobyerno? Alam niyo mga kababayan, itong mga DDS, hindi ko maintindihan
yung mga utak ninyo? Ba't hindi nyo ibukas yung mga utak ninyo? Ba't kayo nagagalit kay Marcos? Ba't kayo nagagalit sa gobyerno? Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang nagreklamo? Hindi naman ang gobyerno eh. Ang masama, magalit kayo, sabihin yung traidor ang gobyerno, kung ang gobyerno natin ang pumunta sa ICC at ang nagreklamo, sinurrender si Duterte. Yun, pwede pa yun. Pero hindi po eh. Ang lumapit po sa ICC yung mga biktima. Oh, pagkatapos, gusto niyo harangan ng gobyerno? Pagtakpan ng mga ginawa ninyo? Simple lang naman eh. Ganito lang. Kung wala kayong kasalanan, kung talagang kayo ay hindi guilty, kung kayo ay inosente doon sa ibinibintang sa inyo, bakit kayo matatakot humarap sa ICC? Tanong ko lang. Mas maganda nga yan eh. Once and for all, matapos na. Harapin ninyo. Patunayan ninyo sa ICC na mali ang binibintang sa inyo. Kapag napatunayan nyo, idilaya kayo, vindicated kayo. Parang si Leila de Lima lang yan eh. Si former Senator Leila de Lima, pinagbintangan ng kung ano-anong mga kaso. Anong ginawa niya? Nagtago ba? Nagalit ba? Hindi. Siya po ay nagpakulong. Nakulong po si former Senator Leila de Lima ng ilang taon. Pero lumabas mga kababayan, siya po ay inosente. Gawa-gawa lang yung bintang. Gawa-gawa yung kaso. Gawa-gawa yung ebidensya. Tanim ebidensya nga eh. Ngayon, vindicated si Leila de Lima. Ngayon, bumaliktad ang mundo, mga kababayan, bumaliktad. Si Duterte ngayon ang nasa pwesto dati ni de Lima. Siya ngayon yung nakakulong. O, patunayan ninyo ngayon na wala kayong kasalanan. Di ba? Nakita niyo naman yung ICC, yung kanilang due process. Binigyan siya ng karapatang magsalita, manahimik, counsel. Kasi itong mga DDS, gusto agad-agad eh. Eh di ba naman yung agad-agad? Gusto nyo, pag-request niyo ibibigay agad, syempre pag-aaralan pa yan. Kasi nasanay itong mga to na kung anong gusto nila gawin, ayun ang mangyayari. Eh, hindi nga ganun eh. Kasi masyado kayong mga entitled masyado. Anong gusto nila, yun ang gusto nilang masunod. Eh, nasa ibang bansa na po yan, iba na po yan, international na po yan. So, binibigyan kayo ng karapatang mag-file ng mga petition. Diba? Hindi naman kayo pinagbawalan. Ang masama kung pinagbawalan kayo. Eh, hindi naman eh. Kaso maghintay kayo ng tugon ng korte. Kasi gusto nyo agad-agad. Impeachment nga ni Sara Duterte dito eh. Sinabi sa nakasulat agad-agad, forthwith. O pero pinakikinggan ba? Hindi. Kasi iba yung interpretasyon ni Chis Escudero. So yun mga kababayan, ba't kayo nagagalit sa gobyerno? Eh kapag kayo pinagtakpan ng gobyerno, ang magagalit naman sa gobyerno ay etong taong bayan. Di ba? Bakit yung pagtatakpan si Duterte? Eh mayroon siyang asunto. Harapin niya yung asunto. Bakit haharangan mo? So si Presidente Bongbong Marcos ipit eh. So, it's either ibigay niya si Duterte or hindi. Kapag binigay niya, ito po ang epekto. Magsisisigaw si Bato de la Rosa. At kung hindi niya ibinigay, mas lalong matindi ang galit ng taong bayan. Mas lalong magagalit po ang mga Pilipino dahil hinaharangan ninyo yung pagbibigay ng hustisya. Napakasimple mga kababayan. Hindi maintindihan itong mga DDS. Ano yun? Meron kayong ginawang kasalanan, may asunto, may reklamo sa inyo, anong gusto niyo? Paisi-isi lang kayo? Haharangan yung huhuli sa inyo? Eh, crime against humanity nga ang ginawa ninyo eh. Hayaan nyo na ito'y maproseso sa korte. At kapag napatunayan na kayo'y walang kasalanan, o dilaya kayo. Ito naman si Bato de la Rosa, ito longest din mga kababayan. Galit na galit eh. Kasi nangako raw si Presidente Marcos na kahit yung buhok niya hindi mahahawakan ng ICC. Inaniwala naman siya. Bopols dito eh. Aniniwala ka sa sinabi ni Presidente na yung buhok mo hindi mahahawakan ng ICC, wala ka namang buhok.
Ba't ka maniniwala din? Wala ka namang buhok. Ano ba naman to si Bato de la Rosa? Napakasimple lang po mga kababayan. Mag-isip-isip po kayo, yung mga DDS dyan. Ba't sinisisi nyo ang presidente? Ba't sinisisi nyo ang gobyerno? Sino ba may kasalanan yan? Gusto nyo pagtatanggol kayo? Mali nga kayo? O kung wala kayong kasalanan, ipagtanggol ninyo ang inyong sarili, binibigyan kayo ng karapatan para sa council. Ganun lang yun. Diba? Kapag alam nyo, kapag kayo nakalaya, itong mga mahuhuli, si Bato de la Rosa, Duterte, si Albayalde, sino-sino pa. Kapag kayo napatunayan nga inosente, baka matuwa pa sa inyo ang taong bayan. Pero ngayon, huwag kayo magalit sa gobyerno dahil hindi pinigilan ng ICC o ang Interpol. Meron po tayong batas tungkol dyan na dapat sundin ng lahat ng miyembro ng Interpol. Hindi po pwedeng baliwalain yan. Anong gusto niyo? Girahin tayo ng ibang bansa? O girahin tayo ni Bato? Mas gustuhin pa natin girahin na lang tayo ni Bato. Kaysa hindi natin sundin ang international law. Diba? Wala talaga to eh. So ilang mga kababayan galit na galit at napa-BS pa itong si Bato de la Rosa dahil nga po doon sa nangyari kay Duterte hindi na po siguro problema ng gobyerno yan kasi unang-una nung ginagawa nyo yung tukhang tuwan-tuwa kayo. Ngayon na kayo'y mananagot sa ginawa ninyo, sisisihin nyo ang presidente, sisisihin nyo ang gobyerno dahil hinayaan kayong hulihin ng ICC dahil sa inyong crime against humanity. Parang mali naman ata yun. Diba? So ilang muna mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.